sa ating mga kababayan, lalo na sa mga ating mga kasama sa Duterte Supporters Group o for short DDS, no? Alam mo naman, sila ngayon ay subject matter dito sa isang siraulo na parang asong ulol na nagdadagdak, wala namang provocation, gusto lang pumapel at magpatuloy na sipsipin yung itlog ni Marcos, pero hindi rin siya nahiya na yung posisyon na binigay sa kanya in spite na sumisipsip ng todo ay walang katorya-torya na posisyon, parang ado. Ano masasabi mo dito sa dati nating nakakasama sa mga media events natin noong unang panahon ni Marcos na siya'y sumasamba unang panahon ni Duterte, sometime in 2017, 2016, na siya'y hanga kay paring Digong Duterte. Ito, pakinggan natin itong tantrums nitong isang pagka nalasing na sa puder, pero wala naman puder talaga kasi very negligible lang naman yung trabaho, nagiging parang asong ulol. Tingnan mo. Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paanong waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Thank you, Sek. Thank you. Hindi na ako nakakuha ng update dyan, Jed, kung binigyan niya ng opisina at saka staff Parang honorific lang yung binigay sa kanyang titulo. Pero may sweldo, sweldo naman siya. When things do not go his way. Oh. Kasi, dati kasi, mahilig itong nasa limelight. But when he is not being Pansin. there is no pansin on him, gumagawa ng mga eksena. Pero instead na matuwa ang taong bayan, lalo na yung mga sinasabi niyang bobo, yung mga Duterte supporters, lalo pang natatawa sa kanya. Ha? Hindi ba? Na alam mo ba yung British actor na spy, di ba? Mukhang kamukha nito. Anong pangalan ng actor na yon? Si Mr. Bean. Ha? Pareho ang asta nito. Si Mr. Bean. Mr. Bean ng Pilipinas. Oh. With due respect, kaibigan ko ito eh. In fact, noong early part of the Duterte administration, kasama-sama natin ito doon sa kasama namin ito ni Ferdinand Topacio, ni Manny Luna doon sa anong pangalan nito? Volunteer Against Crime and Corruption, BACC. Kasama namin si Dante Jimenez noon. Kasama ito. Ito? Duterte supporter. In fact, pinagmalaki pa niya na pare, kaibigan ko si yung Solgen, si Kalida. Sabi ko, nga, may kailangan ako doon. Sabi niya, Lika, samahan kita. Kilala kita kay Kalida. Ano yan bata ni Duterte yan so, as to why he has now been an ass licker of Marcos, it's a mystery, no? Pero, kung sasabihin mo mga bobo, mga ano ba yun? Ulitin mo nga, ang sinasabi niya. Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paanong waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Thank you, Sek. Thank you.
Tanga daw mga bobo. Ano ba yung hawak ng papel? Ewan ko. Ewan ko. May hawak siyang papel. Nagwaldas daw. Ang siguro, tinutukoy niya, si Sara Duterte, nagwaldas ng pera. Pero hindi niya alam na katiting lang yung intelligence fund na napunta kay Sara. Yung kanyang amo na sinisip-sip niyang puwet, kadami-daming intelligence fund at saka confidential fund. Dapat yon ang pagtuunan mo ng pansin, Larry, kasi napakalaki ng pera ang ginagastos ni Marcos at wala namang nangyayari sa ating bansa. Napaka-bilyon-bilyon yung kanyang confidential fund, but he has not made a report to the people how he spent that money. So kung sasabihin mong tanga at mga bobo ang mga sumusuporta kay Duterte, ano pang tawag sa iyo? Unang-una, mas masahol ka pa sa tanga at saka sa bobo dahil may proof na ganun ka as presented by the Supreme Court. Sinipa ka nga na abogado Paring Ado, ano masasabi mo? Kasama natin ito dati pero ikaw, ano bang masasabi mo dito sa Wala naman ito? Mr. Bean na ito? Wala naman sa issue yan Pero kung ako si Larry, sa laki ng nakukuha niya ngayon kay Bobo Marcos, pipili ako ng magaling na barbero. At saka para maayos ang gupit mo at saka ang mukha mo ay mabunsilya. Kasi talagang kamukha ka ni Mr. Bean Kung a-appear ka sa telebisyon, be presentable naman. Oo, pwedeng kapalit nung dati mong kapangalan. Sino ba yon? Anong pangalan nun? Si Dolphy. Yun ang pwedeng kapalit niya. Komedyano ka Oo. I've stopped discussing issues sa kanya sa vlog niya May vlog yan Abay, sabihin mo naman sa akin, sino ka ba? Sinasabi sa'yo? Nung mga nagmi-media forum pa tayo ipalong-palo sa iyo yan Kasi, tira ng tira yan maalwan daw ang buhay ng Pilipino ngayon at nabawasan daw ang mahihirap dahil sa Presidential Advisor on Poverty and pakita na natin yung yung kahirapan ngayon. Mga kapuso, price check po tayo ng ilang mga gulay na nananatiling mataas ang presyo. Dito po sa Marikina Public Market, itong 2 piraso ng kamatis ay nasa 60 pesos na. Ang kada kilo po ay nasa 400 pesos. Ito na mga siling green. Ang kada piraso po 10 piso na dahil itong tatlong to ay 30 pesos at ang 1 kilo po ay 600 pesos naman. Ito naman pong bell pepper, 1,000 pesos ang kada kilo. Kaya naman itong 2 piraso pong ito ay nasa 90 pesos na. News reporter pa yun, mainstream media. Larry Boy, anti-poverty ek ka bakit nyo pinapayagan? Ikaw taga-sip-sip ng puwet ni Marcos bakit mo pinapayagan ng yung amo mo na hanggang ngayon maghihirap ang taong bayan? Dinadaan nyo sa mga akap pero in terms of substance, wala kayong ginawa na proyekto na magbigay ng lunas sa kahirapan. Panay amelioration, panay stopgap measures, pero walang reality, walang factory na napatayo, walang mga investments na dumadami. Sana magkaroon ng real manufacturing para ang tao hindi mo dapat bibigyan ng social help. Instead, they will be able to earn their own money. So kung tusin yung mga pag-iisip ng Malacanang kasama ka diyan sa anti-poverty, yun ang
kabubuhan at katangahan dahil hindi nyo na-solve yung problema ng ating bansa. Oh. Tsaka inaasikaso nila yung tinatawag na predatory governance. Yung sinasadya nilang pahirapan ang buhay ng tao para mga tao ay madaling masuheto. Oo. Which you will not, but to their surprise, it's a matter of time that people are learning fast. And so does the armed forces. Yung mga sundalo, conscious na rin hanggang ngayon sa mga pangyayari. And soon enough, they will realize that under the Constitution, they are the protector of the state and the people. So, it's a matter of time na magkakaroon ng consciousness ang taong bayan together with the armed forces and the police. Tsaka So, pagka yun po mangyayari. pag nakapwesto kang ganyan, hindi maaari yung arrogante ka. No? Lalo na wala ka namang positive contribution. Actually, Yung mga sinasabi mo, wala naman sa area ng poverty At saka, I didn't perceive that as being arrogant. I perceive it as a, as a comedy. Because his face is well, really for comedy. I stand corrected. What do you think? Instead na pakinggan siya ng tao bayan, pakinggan siya ng mga DDS, Pagtatawanan siya. pag siseryosohin yung nagiging laughing stock tuloy yung asta niya. Well, so much for that. We cannot talk so much about this guy because he's just a very negligible person. Let's talk about this important matter. Itong sinasabi nila, pinupurso nila yung ICC Diyos ko, gasgas na yan. ICC problem daw ng ating dating Pangulo. Ito, pakinggan natin ito si Miss De Lima. The girl with many question mark. Okay. Sa panayam sa programang StoryCon ng One News, isinawalat ni dating Senador Laila De Lima na nasa protective custody na ng International Criminal Court o ICC si Matubato. Para ito sa ginagawang investigasyon sa madugong drug war noong Administrasyong Duterte. Kasama rin daw dito ang isa pang self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas. Pero hindi binanggit ni De Lima kung nasa ang bansa si Matubato. Ang alam ko, na-access na rin siya ng ICC. And that both of them are now under the protective custody of ICC. So pasado sa ICC, importante silang witnesses para sa kanila. Tingnan mo ito si De Lima. Talagang malapit sa kanya yung mga ganyang mukha kasi kamukha niya pareho yung dalawa, yung Las Cañas at saka si Matubato, look alike niya. So madaling mag-blend sila towards making stories. Sa mga kasinungalingan, magagaling silang gumawa. Tingnan mo itong Matubato, ini-interview. Anong sinasabi? May ipapatunay ba ito sa ICC? Ito, pakinggan natin ang mabuti ko itong mga kamag-anak ni De Lima or mga pinsan niya, mga look-alike niya. Ito. Ako, dahil matagal ako nagserbisyo sa kanila, sa umpisa kong trabaho, 1988, nagbuo ng grupo si Mayor Duterte nga Lambada Boys kung liquidation squad. Ang trabaho namin, pumatay ng drug pusher, kidnapper, hold-upper, rapist. Yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung kuan ko kay nakakatulong kami sa taong mga mabait. Kaya ang pinapatay namin, mga masamaman na tao. Yan ang inuutos sa amin. Bago ka pumasok dun sa Lambada Boys, yun yung simula ng Death Squad, yung liquidation squad. Nakapatay ka na ba? Wala pa. Ano mo pa titistigusin niya? Wala pa palang napatay. Tapos member siya ng Death Squad. At saka doon siya sa ate niya, yung kamukha niyang Laila De Lima,
ginagawa siyang testigos para mag-testify na mamamatay tao si Duterte. Puro Pero propaganda paano naman lang. siya member ng Death Squad? Tinanong siya kung may napatay na ba siya. Wala pa daw siyang napatay. So, anong klaseng Death Squad ka? At saka anong klase kang testigo dito sa ate mo na si Dilima? Nakakahiya naman yata yan, ha? Paring ano mas saboy mo dito? Parang bato, itapon mo pag Ang tawag ko dyan, mga WOT. Waste of time. Yan. Walang na-achieve yung makinig ka sa mga ganyan klaseng tao. Magpakita kayo ng pruweba, evidentiary, documents o resource person who have personal knowledge. Self-confessed, propagandist. Dati daw, maganda daw ang gawain. Pero nung nabayaran na siya, hindi na maganda kasi kakampinan niya si Trillanes at saka si Dilima. Ang dali-daling bayaran niyang mga ganung klaseng tao Tapos pati testified mo sa ICC, pag nag-cross-examine yan, babaliktad yan. So, yun po mga gawain itong mga tao na ito. Pero, ano pang jurisdiction ng ICC? Now that cases have been allegedly filed against the President. So, how can they prove now that the ICC has jurisdiction? When the Philippine government is now actively using its instrument of the state to prosecute the former president. So, paano pa manghihimasok ang ICC? The ICC is only well known in countries na acquire sila ng jurisdiction when that country has no judicial system, when there is when there is a failure of the judicial system. But dito nag-appeal pa nga si Duterte sa Congress. Dalawang beses sa Senate at saka sa House. He is being investigated on certain matters, and the report is now forwarded to the Department of Justice, and certain cases are being filed against the Duterte and his family. Anong masasabi mo dyan? Earlier cases of EJK have already been dismissed by the Supreme Court with finality. So, where is the basis of this? Where is the foundational basis of all these allegations except propaganda and paninirang puri? No? Kung wala kayong pruweba, huwag niyong i-invoke ang justice system. Because diyan, hindi pwedeng hearsay, hindi pwedeng self-confessed propaganda. Ito lang namang mga siraulo na, alam mo, hindi ko alam. Mayroong kasabihan kasi sa isang pamilya, if there are siblings of 5 or 6, hindi mo ma-expect daw lahat na mga anak ng isang mag-asawa ay matino lahat. So, ako... Some will fall apart from the tree, far from the tree. Ako, may mga matitino naman sa Liberal Party. Nandyan si Leni Robredo, matino naman yan. Si Kiko Pangilinan, matino naman yan. Si Bam Aquino, matino naman yan. Itong mga latak, tulad ni Dilima at ni Trillanes, bakit mo papaniwalaan yung mga latak na yan? Paring sa latak ng Liberal Party, ng mga dilawan. I'm giving fair chance yan si Chelo Jokno. Chelo Jokno. Matino naman ang magulang niyan si J.W. Jokno. Pakita A very renowned senator. Pero itong mga, kung sa Bisaya pa yan, itong mga dugap,
Saan lang galing yan kanal? Anong kanal ba galing yan? O anong basura ba galing yan? Hindi natin alam kung anong mga pinaggagawa nito. It's all vengeance dahil dahil kasi hindi sila pinansin ni Duterte, kinakasuhan sila ni Duterte or kinakasuhan sila sa mga tao na kakampi ni Duterte. All they have is vengeance and creating stories against former President Duterte. Yun lang naman ang nagagawa nitong mga kuneho na ito, paring Ado. But alam mo, Jing, they should already stop it kasi lalong bumababa ang credibility nila. Wala namang sumusunod doon sa narrative. Ito siya. Naging senador. Dapat nga sana nakulong daw siya, hindi siya nakapagserbisyo. Ngayon, may chance kang magserbisyo. Bakit hindi ka tumakbo, Laila de Lima? Takot kang matalo. Dahil, doon nga sa grupo niyong Liberal Party, na mga kandidato, na isa sa inyo, walang isa sa inyo, nasa Magic 12, gusto niyo na bang maulit-uli yung 8 diretso? Doon sa panahon ni Duterte. Yun ang dapat paglagyan niyo ng magandang pag-iisip. So yun lang paring Ado. At ito ang matindi. Mayroong nire-report si Ginang Maharlika tungkol dito sa isang babae na parating pinoprotektahan daw ang mga masasamang tao. Lalo na yung tungkol sa droga. Ito, pakinggan natin. Tatanungin natin, gaano ba katotoo itong report na ito? Breaking news ito. Actually, kahapon, mga kababayan ay may tumawag sa akin. Sino yung tumawag? Okay, of course, concern na concern, ito ay taga-Ayala, Alabang. So, nung tumawag siya sa akin, chinek ko yung balita, wala pang balita about dun sa sinabi niya. Pero, ano ang nangyari? Ayon sa ating puting ahas na taga-Alabang, Alabang na naman, di ba? May naganap nung nakaraang araw na pag-raid ng mga kapulisan. Okay? Na mga kapulisan, team effort. May PIDEA sa isang manufacturing ng pulburon manufacturing. Remember? Ang BFF ni Marcos Jr., na si Mark Anthony Sayarot, sa Alabang din nahuli, 2 bahay ang nirentahan niya doon, at yan ay nakalagay sa media, but recently, this year, ay napawalang sala si Mark Anthony Sayarot. So, a few days ago, lingid sa kaalaman ng taong bayan habang abala ang mga buwaka ng Genemes sa Congress at ang kanilang mga alipore sa media. Kayo naman, mga jutang Genemes, mga media kayo, hindi nyo ginagawa inyong trabaho. Ito'y ayon sa ating informante na nagkahulihan doon sa Alabang. Pero ano nangyari? Ang ginawa po ng drug lord o ng pulburon lord ay ipinagmalaki pa na BFF o kaibigan niya si Liza Tanas. Ano ang nangyari? According to our source, tumawag itong pulburonic lord. Hindi pa lang pinangalanan kung sino yung pulburonic lord. Pero one thing ang sigurado, ang ating informante ay tumawag kay Liza Tanas at kay Bangag. Muron kay Liza Tanas. Na eto, hinuli ako, dinadampot ako dito, gawan mo ng paraan. Ano ang nangyari? More ganun ang conversation according to our source. Then, alam nyo ba? Alam ng media ito. Kasi, ayon sa ating informante, may kasamang media doon sa Alabang. So, ang ginawa, pina-stepleran ang bunganga kung sino man yung media na yon. Ang ginawa ni Liza Tanas, according to our source, pinadalhan pa ng security
Ang ginawa ni Bangag Jr. at ni Liza Tanas, pinadalhan pa ng security PSG itong nahuling drug lord ayon sa ating source, mga palaga, ayon sa ating puting ahas. Ano ba totoo yan? Alam mo, nakakatakot na ngayon na paring Ado. It seems that there is really chaos in our nation.